maaari hindi rin po sila na-cover or sinabihan na sila na di umano covered kayo yan o pinaniwala sila na covered sila yan, but in reality hindi po, kasi sila kinuha lang yung pera pero pinadala tapos pinabayaan na yung mga package. Follow question. Kung sakali ko na meron talaga mga license na meron talaga silang insurance, pwede po ba, pwede nyo po ba isama sa demand ng mga insurance? Opo, sa akin nakikita, kailangan po silang i-include kasi kasama po yan sa services na kailangan nilang ipaabot. Kaya nga po yung the OFW ended up parting ways with his or her money para i-avail yung services nila. Tapos napakilala sila na may kasama silang insurer, ito, insured ka. So, pwede po silang, maaari po silang ma-include dyan sa, as one of the respondents or defendants as the case may be, dyan sa kaso. Kung tumungtong po yan sa ganong level. Attorney, pwede yung kuhan, hindi ng grupo ang assistance ng Philippine Embassy sa Kuwait para i-demanda itong cargo forwarder doon sa Kuwait na nagpapanggap ng... Oh, that's a very good question. I can only speak sa mandate ng ating gobyerno. Kasi sa tingin ko kasi bilang OFW din nung nagpapadala kami from Muscat, Oman to Manila. 15 days pag sa airlines, pagka sa barko, 30 to 40 days. Pag legal na nabayaran lahat-lahat ng case, gano'n ang target, nakakarating. Pero sa tingin ko nito, yung cargo forwarder na tumanggap ng box ng mga OFW doon, baka fly by night or ano, hindi sila legitimate. Fly by night. Kaya ang suggestion dyan, patulong tayo sa Philippine Embassy sa Kuwait na habulin itong cargo forwarders, baka marami pang mabibiktima soon. Ang aking komento po, malaki po yung maitutulong ng embahada natin dyan, specifically sa pagkuha ng legal assistance o pag-abot ng legal assistance. Kasama naman po yan sa mandate ng ating government, Department of Foreign Affairs or Department of Migrant Workers. Meron po dyan yung legal assistance na sinasabi. Kasi ito po ang kalabasan nito, ang dulo nito, ito po ay legal kasi meron na po may criminal acts na po na involved dito eh. So kailangan na po ng legal assistance kung yun po yung pinaka patutunguhan ng sitwasyon. Then the Philippine Embassy, meron po, ano po sila dito? Meron po silang responsibility. Aware sila dapat. Aware sila, tapos at the same time, on their part, dahil isa po sa mandato ng ating gobyerno is to promote the protection and welfare of our OFWs, isa po dyan na pwedeng gawin ng ambassador is to mount an intensive or intensify their campaign against fly-by-night forwarding. Magpatawag po siya ng sana yung ambassador natin doon, magpatawag po ng mga Filipino community leaders at hingin po yung tulong nila, nasabihin nila, ito, mangampanya tayo, inform natin lahat na itong mga sumbong, iwasan itong mga personalidad, yung mga kumpanya na ito, i-disseminate yung information. That's one. Tapos ang legal assistance, ako po naniniwala, part yan ng mandate ng ating actually, part yan ng mandato nila. Na ipaabot yan. Kaya yung ambassador po mismo, o yung consul, o yung head of mission there, ano po yan, gano'n po siyang tungkulin dito. Para tapos na itong isang tambak na dokumento na yan, no? Doon sa, dagdag lang ako ng sagot dun sa ano ni ma'am. Actually kasi kaming mga OFW, kung sa tingin namin yung cargo company is nakikita naman namin na taon na at nagdi-deliver naman talaga kasi may mga post sila sa Facebook. Kaya nagtitiwala kami. Doon sa sinasabi ng custom na mag-ingat kami, hindi po namin alam yon at hindi namin, kung tutuusin, hindi namin trabaho yun eh, na mag-ingat kami sa mga cargo. Dahil unang-una, sa Middle East attorney, alam niya Attorney Roy yan, na pag nag-apply ka ng business sa ministry ng Middle East, Qatar, Saudi or ano,
napakahirap po nila mag-approve about sa mga business permit. Baka walang business permit. Hindi po ganun kadali na kagaya sa Pilipinas na mayroong, alam mo na, pailalim. Doon po, hindi po ganun kadali. Kaya hindi ako naniniwala na ibig sabihin kasalanan ni OFW kasi you choose this cargo. No. Dapat ang gawin ng custom, mag-post sila sa Qatar. Ito lang yung 3 o 5 na cargo na pinagkakatiwalaan. Dito lang kayo magpadala. Custom, coordinate with the DMW, coordinate with the embassy. So may idea kami mga OFW. Ito lang pala yung cargo na to sa Qatar. Ito lang pala yung cargo na to na nasa Saudi. Yun ang dapat. Yun yung sagot ko ron na, ma'am. Doon sa tanong naman ni Sir kanina kung mayroon bang insurance. Yes po. Bawat padala namin sa aming resibo, sinusulat yan ng amount. Kung 470 real, dinadagdagan nila ng 20 o minsan sa akin 40 for insurance. Ang tanong, sino yung company na yon na nagmamay-ari ng insurance na yon? Ayun ang hindi na natin alam kung sino. Pero hiningian na kami ng 40 pesos. Pero may nakatas. 40 real. May nakatas doon ang form ng insurance. Wala. Sa amin meron. Resibo lang talaga. Sa amin meron. Nakatas doon. Pero yung resibo at saka yung panang insurance at saka yung requirements ng Anong mga panahon yun? last year lang itong quality nung Sa amin, puro resibo lang. sa Oman mayroon. May requirements sila. May nakalista di pati yung panang customs. Ano yung requirements dapat to be comply. Ano yung mga do's and don'ts na dapat may ilagay dun sa box. Sa amin sa resibo, ayan. No? Kaya nga sabi nga namin, nakukulitan kami sa amin, papadala lang kami ng box, ang dami namin pipinapan pa. Napakarami kong resibo rito. Ayan. From Saudi. Pero may mga kuha niya. Tapos yung nakatas na Yes, po. insurance form. Sky Express na, Pwede po natin kasi yung top na cargo company po responsable sa buhay. Actually, Ako 2021 lang. madami po ma'am. Actually, pinost na po, pinost na ng BOC. Ano yung tanong mo, yung mga cargo company na mga OFW na madalas na nirereklamo ng mga OFW. Naging responsable sa balikbayan taxes na Hindi ko na yun ang dahil sa anak na. meron po ba kayo? Pwede ba siyang mabakit? Problema lang din. Ah, ang advice ko lang, just a friendly advice lang na Nagkaso ka to refrain from mentioning them. Kasi baka ang interpretation ng pag narinig nila yan is sinisiraan sila baka yung imahe nila, yung reviews, baka makabalikan. So for the protection of Sir Jelby's goods, ano muna siguro. Ano ko? Not the right time. Yung agency ko sa Saudi, family lang. Ano kong lalaki na kinasuhan ko relative. Malaking problema talaga po ito. Parang may something na nangyari na. Lumabas nagkaroon Tanong kami ko lang po, binigyan pa ako ng binigyan ako. Duterte November lumabas yung at exit panahon ko. po ngayon, January, malapit na mag-exit. anak ko ba pagkakaiba? Sinasabi mo lang na tulad 3 days, malapit na mag-expire yung exit ko. Binili mo kagad ako ng video. Ano po ba ang distribution ng panahon ni former President Duterte sa pagkumpong? actually po sa 6 years na pananungkulan ng ating na mahal Tatay Digo, doon lang namin naramdaman na totoo kaming bayaning mga OFW. At since 2011 as an advocate until now, doon sa panahon niya walang lumapit sa akin na may problema ng cargo company. Hindi ko lang alam sa ibang advocates. Pero tanging si OFW Assistance Advocates lang ang ganito karami na may hawak na cargo. Wala akong nakikitang may problema noon sa panahon ng ating mahal na Tatay Digong. At napakasarap kaming mga OFW, para bang feel namin
pag uwi namin dito sa Pilipinas, pag bakasyon namin, parang welcome na welcome kami ng Pilipinas. Yun yung feel namin eh. Na wala kaming pinangingilagan, wala kaming iniingatan, hindi kagaya ngayon, nabalik naman ngayon na Time na, kunyari. Ngayon, ingat-ingat sa pagdala ng mga cellphone. flight ko na. Parang- Yung gabi, binigay yung passport ko. Bakit? Iwan, hindi ko lang kung bakit ganun. Kami naman ang nakikita ng mga OFW. Nakakalungkot. Kung ito siguro nangyari na itong sa sobrang dami kong hawak na to, kung sa panahon nito ni tatay naming mga OFW, sa palagay ko baka tapos na rin to eh. Isang sabi lang niya, release na. Tapos habang nag-ano ako, Actually, Attorney Roy, kung yung ilan sa mga company ko na hawak, pagkapanganak ko. kumplito na po ng bill of lading, master list, container number, na ipasa na rin po sa MICT. Nagmama mo na ako ng experience dito na. Ang problema kasi, yung pinaglagakan ng container. Manghihingi yun ng, hindi naman manghihingi, obligado tayo magbayad bago mailabas yung container. So saan ngayon kukuha ng pambayad? Sisingilin yung OFW? Saan na kasi dito? Hindi ka na Singapore. Kaya sobrang nakakalungkot. Kaya ako, nananawagan pa rin ako sa ating mga Senado na sana po mapansin na nila kami na mabigyan na kami ng pagkakataon nung masimulan na yung investigation o hearing para lumabas po yung katotohanan sa problema na ito ng balikbayan process. Ngayon po nag-vlog na. Ngayon vlog na sa Thank you po sa ating mga masisipag na vloggers sa pagkakataon na maikwento sa inyo yung mga issues dito.